po, palakpakan natin ang Panginoon. Kamusta po kayong lahat after Glenda? Kamusta po kayong lahat after Glenda? Ay, medyo naging busy po ako. Pagdating ko, pastor, galing po kami Brunei. Opo, sa October 15 pa po kami patungong Dubai until end of November. Nag-attend po kami noong birthday ng aking pong son-in-law at saka yung pong aming eldest daughter, granddaughter po sa Brunei. So medyo tingnan ko po yung kamay ng mga naapektuhan po kayo ng bagyong Glenda. Yesterday po, I was in Cabuyao with the 7 families ng church po ng aking kaibigan na naapektuhan po sila ng bagyong Glenda. Kami po ay apektado rin, yung pong aking bahay sa Tagaytay at yung pong aking bahay sa Lamareya. Pero blessed pa rin po kami ni Lord kasi napakalit lang naman po nung damage. Kaya after this, hapon, pupunta po kami ng Tagaytay to see kung natapos po ng aming contractor po yung pagre-repair ng aming pong bubungan doon. So, ang Diyos po ba ay mabuti sa atin? In spite of that, hindi po tayo pinababayaan ng Diyos. Tapikin mo nga yung katabi at sabihin mo, mahal na mahal ka ng Panginoon. Praise God, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, Ama naming banal, salamat po. Ikaw ang Diyos na mabuti, ikaw ang Diyos na tapat. Ikaw ang Diyos na sa bawat panahon, sa bawat pangyayari ng aming buhay ay naroon ka upang kami ay iyong agapayan, Panginoon. Lord, salamat. Bless us this morning, Holy Spirit. Keep on talking to the hearts of your people. Meet every needs of your people, Panginoon. Pagpalain mo kami sa pamagitan ng banal na salita sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Meron po akong kukwento sa inyo, pero huwag po kayo magtatampo sa akin. Ha? Pinungunahan ko na po kayo. Meron po kaming 100 students na by God's grace, ito naman po ay kwentuhan lang natin. Lahat pong ito ay lahat ng kapurihan at kawalhatian po ay sa Panginoon. Okay po ba? We are not boasting anything po dito. No? Kasi minsan po parang that's something na nagiging ano po ako dahil pag minsan nagpapatotoo ka, parang, you know, hindi po ako komportable kasi ang kinukwento mo ay yung ginagawa mo eh. Ang sabi po ng Bible, yung ginawa ng kanan mo, huwag mo ipapaalam sa kaliwa mo. Pero just for the sake po ng talagang pagpapala ng Diyos sa ating buhay, gusto ko pong madinig nyo ang kwentong ito. Doon po sa Ipil, Zamboanga City. That's the place where Abu Sayyaf, nagpakilala po sila kung gaano sila kakapangyarihan. Sinunog po ng Abu Sayyaf the whole public market ng Ipil. So, after that, meron po kaming 100 na students na sinusuportahan po ng ating ministry. So, sabi nung aking kaibigang pastor, dalawin mo naman kami para makita mo yung mga bata na tinutulungan ninyo. Sabi ko, sige, gusto ko pagpunta sa church mo, andun din yung mga parents ng mga bata. So, to cut the story short, andun po kaming lahat. Then, the time of giving, ito po, punong-puno po yung church. Siguro ang church niya ay 3 doble natin. Haba, luwang, no? Pwede po tayo mag-basketball sa loob ng church. Pero, with my amazement po, mabibilang mo sa daliri po yung tumayo at para maglagay po sa offering. And I remember one passage in the scriptures na doon po sa service, si Jesus po hindi umupo sa unahan with his disciples, andun po sila sa likudan at pinagmamasdan niya ang lahat ng mga tao sa templo kung papaano sila nagbibigay. Do you remember that? Natatandaan niyo po yon? Diba andoon yung babaeng balo na sabi niya, yun ang higit na nagbigay. And Jesus is teaching about the kingdom principle in the area of giving, blessing, and prosperity. So, nung nakaupo ako at nakita ko po yung senaryo, nag-grief po yung aking spirit. So, nung ako po ay tumayo na sa pulpito, immediately the Lord changed the message. No po? Dahil hindi po ako makapaniwala na daang tao ang naroroon, but only few people yung pong nag-participate in the area of giving. So, ang impression po ng puno sa akin, ulitin ang pagbibigay.
Ano pong impresyon? Paulit mo ang pagbibigay. But I gave an illustration na naghingi po ako ng 10 piso. No. What I mean is, 10 piso. So kung pahiram nga ng inyong 10 piso, nakalimang ulit po ako, walang tumatayo para iabot yung 10 piso. Immediately, pagdating po noong isang kapatid na tumakbo, sabi ko, ay ba'y nakakalimang tawag na ako, wala baka ako kay 10 piso dyan. Siguro nag-iisip, bakit kayo nanghihingi si pastor ng 10 piso? Ano kaya gagawin ni pastor sa 10 piso? Siguro nakaupo doon, sabi niya, pag ibinigay ko ito kay pastor, maglalakad ako pa uwi. Alam niyo po, sa probinsya, 10 piso, malaking halaga. So pag-abot po sa akin ng 10 pesos, pinalitan ko agad ng 100 pesos. Sabi ng mga tao, ay, sayang. Sabi ko, ang tagal nyo eh. Sabi ko, ganyan ang Diyos. Pag tayo ay nagkaloob, siksik, liglig, umaapaw, ibabalik ng Diyos atin. Nako, sabi ko po sa inyo, lahat ng mga bata na amin pong tinutulungan, pinapila ko po lahat yung mga bata. Sabi ko, it doesn't matter magkano ang inyong mailalagay dyan, it doesn't matter kasi hindi naman po issue ang presyo. Ang issue galing sa puso ang pagbibigay. 5, 25, 50 centavos, piso, lahat pumila. Uy, pilahan ng lahat ng bata. Look at the story. So, pagkatapos sa mga bata, matatanda po. Lahat nakapagbigay. So, kaya sabi ko po, huwag kayong magagalit sa akin. Uulitin-ulit natin ang giving. Pakitaas po ang kamay nang hindi tumayo sa unang panawagan. Yung pong unang tawag na hindi puminta at nanatili pong nakaupo because I observe almost 40% lang po ang tumayo. Mas marami po ang naiwan. Can I challenge everyone? Na yung pong nakaupo, ulitin ko, it doesn't matter how much. Piso, huwag nyo sasabihin piso lang yan. In God's financial concept po, hindi piso lang yan. Piso yan. Okay? So, is it possible po sa pangalawang panawagan, yung pong lahat na naiwan dyan sa pag-upo, ay siya po namang tumayo. Gusto ko po kasi lahat tayo pagpalain ng Diyos. Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon. Okay, so, huwag po kayo maglala. Huwag kayo maya kung magkano bibigyan nyo. The most important things, nag-participate ka. Ang sabi po ng word of encouragement, partnership. It's a very powerful word. Partnership. We are using that in the business world. Pero bago ginamit ng business world, ginamit ito in living in the kingdom of God. O sige po, yung pong mga nakaupo kanina, magmadali na po kayong tumakbo sa unahan. Come on! Come on! Come on! It doesn't matter how much, it's the heart that gives. Hindi mabubuo ang piso kapag walang 5. Kung si Pastor Al ay nakarating, kung ikaw, Pastor Al, ay nakarating sa GMA, sa church ni Pastor Ding, nakapunta ka doon? Brimbuela. Ano po? Pinagpasturan ko po ang church na yan ng 1985 to 1989. Close. Almost 5 years. Ang tawag po sa lugar na yan nung araw, pag ako po ay pupunta dyan from Santa Rosa ng Sabado, aside from mga weekends, prayer meeting and visitation with my wife and some of the church workers, pag Sabado sa church po ako natutulog. Yung pong bintana ng church namin ay pamaypay ang tawag. Ganun po. Nayari po sa napakanipis na plywood. Kaya nung pong isang bagyo, binuhat lahat yon. Ang itinira ng Panginoon, sahig lang. Papalitan naman kasi ng building. Opo. So, resettlement area is squatter area. Meron po kami naging bisitang Amerikano na dinala po ng aking kaibigang pastor sa Santa Rosa. Umiyak po ang Amerikanong ito after the service.
Dahil after the service, alam niyo po tayo, of course, hindi ang church na ito, pero karamihan, pag nakakakita po tayo ng mga American missionaries, ang tingin ng marami, dollar sign. Dollar. Naku, malaki dala nito sa amin. No? Dollar sign. So, noong po matapos ang kanyang mensahe, tumayo po ako sa pulpito at in-encourage ko yung 40 membrong umaten nung gabi na yon for special giving. Nakakolekta po kami 45 pesos. At nung kami po ay kumakain ng dinner nung gabi na yon, ay itinurn over ko dun sa Amerikano. Sabi ko, hindi gano'n siyang kalakihan, but magagamit mo siya kasi in peso while you are still here in Manila. Alam nyo, tulo ang luha ng Amerikano. Tanong nyo sa akin kung bakit. Hindi siya umiyak kasi ang liit ng offering. Umiyak siya kasi sabi niya, Pastor Nap, I visited so many churches, bigger than your church, but nobody gave something to me. Nakuha po natin? Diyan po sa San Jose GMA, ng 1980s, natutulog po ako sa bangko na ganyang kalapag. Paghiga ko po ng Sabado ng gabi, gising ko noon madaling araw ng linggo for prayer, hindi na ako pwedeng gumalaw ng pakaliwa at saka ng pakanan. Siguradong sasahudin ako ng simento. Dahil likod ko lang po yung sahod ng ng bangko. Pero, at nung ako pinagtuturo ng pagbibigay, at pagkatapos ng Sunday service, ako po'y nagdadalaw-dalaw sa mga nag-attend. Meron po akong pinuntahang isang pamilya, galit na galit sa akin. Sabi niya, Pastor Nap, pag ikaw ay walang maituturo sa amin kung hindi ang pagbibigay, tandaan mo, mawawalan ng laman ng church. Kasi every Sunday dahil hindi ako umaalis sa mensahe ng giving, hanggang hindi sila natututo magbigay. Hindi nakakapasa sa test Nako natin. But when the Lord teaches them to give, alam niyo po, pag nag-challenge po ako sa giving, may sobre po ako sa harapan, sobre, envelope. And when I encourage the congregation, run! Naku, nagagalit po sa akin ng taga San Jose, kulang ang envelope. Kulang po. Sa amin pong buong organisasyon, ang San Jose Church, ang pinakamalaking magbigay po sa mission po namin, sa organisasyon, mission giving. Yung pong resettlement or squatter area during that time, but not now, ang San Jose po ang may pinakamalaki. Ngayon, ano po ang naging resulta? Kaya tinatanong ko si Pastor Al kung nakarating siya. Ay, yung pong 600 square meters na lupa na ibinigyan ng NHA sa amin, punong-puno na po yun ng gusali. Pastoral house, school, church building. At yung po mga membro ay grabing pinagpala ng Diyos. Kaya nga kahapon, kausap ko po yung mga nanay ng Tekaporpis sa Kabuyaw, ay pinaliwanag ko po sa kanila na napaka-importante yung partnership po natin sa Panginoon. And to be a loyal partner ng Panginoon. And to detach us from the material things of this world. The only way is learn to give to God. Magbigay po tayo sa Panginoon. So, palakpakan po natin ang Panginoon. Salamat po doon sa second calling ng inyo pong participation. Let us open our scriptures in Proverbs chapter 16. Pakilabas, sister, ang PowerPoint. Ayan. Ang akin pong topic na tatalakayin ay key factors of our commitment. Okay? Tapikin mo nga ulit siyang kapitbahay mo diyang katabi mo, sabi mo, alam mo, napagpala ako sa iyo ngayon. Ayan. Our topic this morning is key factors of our commitment. Proverbs chapter 16, verse 1 to 3. Ito pong sabi sa verse 1. To man belong the plans of the heart, but from the Lord comes the reply of the tongue. Verse 2. And a man's ways seem innocent to him, or all a person's way seems pure
to them. Kaya huwag po kayo makikipagtalo. Na po, huwag kayo makikipagtalo. Kasi ang sabi po ng Bible, all a man's way seems. Yung pong tao, sa kanyang buong pag-aakala sa kanyang sarili, lahat ng kanyang iniisip, lahat ng kanyang sinasabi, lahat ng kanyang ginagawa, tama. Kaya huwag kayong makikipagtalo. Scriptural po yan. Pag may kausap po kayo na lahat ng sabihin nyo ay parang mali, pagbigyan nyo na. Kasi yun ang sabi ng Bible eh. Yung pong tao, akala niya lahat ng kanyang ginagawa matuwid. Okay. Ano sabi ng Bible po? But motives are weighed by the Lord. So sa motibo po tayo tinitimbang ng Diyos. Kung timbangin po kaya tayo, kulang. Verse 3. Sabihin po natin lahat, commit. Sabihin po natin, commit. Commit to the Lord whatever you do. And your plans will succeed. Commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plans. In other translation po itong sabi, the preparations of the heart in man and the answers of the tongue is from the Lord. All the ways of man are clean in his own eyes, but the Lord weigheth the spirits. Commit thy works unto the Lord. Commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall establish. Tingnan niyo ha. Sabi po ng sumulat, i-commit mo sa Diyos ang lahat na yung ginagawa, and the Lord will establish your thoughts. Sabi po dyan, your plans. Commit to the Lord your works. May mga ginagawa po ba tayo? May mga gawain po ba tayo? Pero hindi i-establish ang Diyos kung anong yung ginagawa. The Lord will establish your plans. The Lord will establish your thoughts. Nakuha po natin? So, another slide. Now, what is a commitment? Ano po ba ang commitment? Commitment as an act of committing to a charge or trust. Ano raw po ang commitment? Act of committing to a charge or trust. So, isang umaga, nagkukwentuhan po yung baboy tsaka manok. Nadinig niyo na po ba ang kwentong yon? Yung pong baboy tsaka manok? Sino po yung nakadinig? Pakitas na po ang kamay. Para huwag na po kayo maingay, no? Oo. So, sabi po ng baboy, eto, sa manok. Sabi ng baboy sa manok, ano ba ang ating aagahan ngayon? No? So, sabi ng manok, bakit hindi tayo maghanda ng ham and egg sandwich? Oo. So, sabi ng baboy, oh, no. Sabi niya. The chicken replied, sabi niya, bakit hindi? Di ba masarap ang ham and egg? Sabi niya, ikaw, sabi ng chicken, magka-furnace, maglalabas ako ng itlog. Sabi ng chicken, ikaw naman, magbibigay ka ng ham. Sabi ng baboy sa manok, pag ikaw ay naglabas ng itlog, you involve. But for me to produce a ham, I need to kill myself. It's a commitment. You see the difference between an involvement and a commitment? Sabi ng baboy, ikaw pag nangitlog, you only involved. But for me to produce a ham, I need to kill myself. I need to die. I must die. Yan po yung commitment. So, ano po ang ginagawa natin sa gawain ng Diyos? Are we involved or are we committed? Now, there are 4 factors of our commitment. The first factor is
Ano pakibasa po? Be committed to God. Ano po yung number 1? Do you remember what I shared last July 6? Na po? Regarding the discipleship inside the church. Na kung ako po ay lumaki sa isang full gospel fellowship, pag ako po ay nag-abroad, hinahanap ko yung the same culture. Do you remember that? What I said last July 6? Natatanda niyo po? O nakaidlip ka? Natatanda niyo po? So, ano po ang reason kung bakit pag umalis tayo sa Pilipinas, doon sa church natin, at naghahanap tayo, the same culture po ng church natin? Kasi, nadisipulo tayo, hindi sa totoong pag-ibig kay Kristo. Lumaki tayo, napalaki tayo kung ano ang kultura ng ating fellowship. So, anong hinahanap natin? Halimbawa, kung ang bahagi ng inyong kultura ay after the service, nagkakainan kayo, at kayo'y naka-attend sa isang church na after the service, hiwa-hiwalay na kayo, umuwi ka, hindi ka masaya. Ay, iba yung church namin. Kasi sa church namin, bro, pagkatas ng service, may kainan kami. Yan, that's what I'm talking about? Ha? So, ang nangyayari, we are so much involved, the commitment is there, pero ang tanong, what if relationship change? Are you still committed? Kasi yung pong iba, hindi lang nakamaya ni pastor, hindi lang po nabate, hindi na bumalik. Kaya may mga simbahan po, bukas ang front door, bukas din ang back door. Ibig sabihin, pagpasok, lusutan din. Nako natin? Bakit? Kasi yung pong issue ng tinatawag na commitment. So the first commitment is number 1, be committed to God. Real commitment does not have an on and off switch. Alam niyo po ba yung on and off switch? Andiyan ka ngayon, nagte-testimony pag may magandang nangyari. Pag merong hindi magandang nangyari, wala sa church. On and off. It is not Sunday only, but 24/7, 365 days in a year. So yan po yung ating commitment. In Matthew chapter 12 verse 30, he who is not with me is against me, and he who does not gather with me scatters abroad. Ayan po. And then Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Okay? Number 2, be committed to whom? Inuna ko lang po yung be committed to God. Pero ang susi po dito is learn to commit to yourself. Naku niyo po yun? Because, sabi nila, meron pong sabi ang Philippians, di ba? Sabi ng Pilipos, for me, to live is Christ, and to die is gain. So sabi ko, how come? How come na mamatay kay Kristo kapakinabangan, hindi mo nga kayang mabuhay para kay Kristo? Paano ang kamatayan dahil kay Kristo ay isang kapakinabangan kung hindi natin kayang mamuhay para kay Kristo? Sabi ni Paul, for me to live is Christ, and to die is gain. So, para maging kapakinabangan ng ating kamatayan, dapat ay na ipamumuhay natin ang buhay na nauukol para sa Diyos. Is there something you need to do that you don't want to do? It's a question. Pag-isipan niyo po. Meron ka bang isang bagay na alam mo na dapat mong gawin, pero ayaw mong gawin? In order to change our life, we must be able what?
to commit to ourselves and to our plan and goals. Now, one of my mentor, the Lord bless me, the Lord surround me with great successful people po, sa biyaya po ng Diyos. Now, yung pong isang mentor ko, ang ginawa niya po sa akin to establish integrity. Alam niyo po ba yung integrity? Yung pong integridad, alam po ba natin yon? Ano po ba yung integridad? When you say it, at all means, at all cost, do it. We must be a man and a woman of words. Na pag sinabi mo, at all means, at all. Now, sa church po, nilalaro natin yan. Majority ng Pilipino po, akala ko, ay African people lang. Sa Africa, it's very hard to deal with people. Do you know why? It is because, ang nature po ng mga Afrikano, nahihirapan po silang magsabi ng no, kasi ang pagsasabi ng no, when you are asking or presenting something to or inviting them, na pagsabi mong no, ay itine-turn down ka. Ayaw po nilang nagte-turn down. Kaya lahat ng paanyaya mo, puro yes. So meron po akong isang out of school youth, more than 21 years old, na inaalagaan. Ginugroom ko po, mini-mentor. So sabi ko, pupunta ako sa lugar na yon. Since yung lugar na yon ay birthplace mo, inimbitahan ako ng isang pastor doon sa Takoradi. Hindi ko alam, I'm not familiar, pero ibinuk niya na ako ng hotel, pwede mo ba ako samahan? Sabi niya, sige pastor, to the store, biyahe kami. From Ghana po ito. So from Accra to Takoradi is 3 to 4 hours by bus. So nung ando na po kami, dumating na kami ng hapon, binigyan ko siya ng instruction. Sabi ko, bukas, pumunta ka sa hotel, magbe-breakfast tayo ng 7 a.m. Ano pong oras? So 6:30, naka-ready na po ako, medyo nanonood na ako ng news. Nag-text ako. Sabi ko, where are you? Sabi niya, coming. 7:15, where are you? Nag-reply na naman siya, coming, pastor. 7:30, saan ka na? Coming. Puro coming. Very close. Alam nyo, 9:30 na. May susundo sa akin ng 9:30 para sa meeting ko ng alas 10. 9:30 na, wala pa rin. Pero gada text ko, from 6:30 to 9:30, coming, on the way, very close. Sabi ko, nasa na to? Di iniwanan ko. Then I found out and discover, mahirap pala sa kanila ang magsabi ng, hindi ako pwede, hindi ako makararating. Kasi sa kanila daw, kultura, pag sinabi mo to sa nag-iimbita sa'yo, tine-turn down mo yung tao. Ngayon, di sabi ko, sige, kasi ako, Pilipino ko, mga Aprikano sila, na-discover ko, matindi ang Pinoy. Pag inimbitehan mo, talagang ano yun yes, yes, yes na, okay? Tapos, pastor, saan nga pong lugar? Uulitin pa yon. Na-text mo na pa, uulit pa. Saan nga po? Anong oras nga po? Pero yung palang yes niya, ibig sabihin, no. So natuto rin ako makipag-deal sa mga Pilipino. Meron pong isang pastor, na kaibigan ko, kasi pag ako po umuwi, galing sa labas ng bansa, the second, third day, minimit ko agad yung mga friends ko pong pastor. Either kumakain kami sa labas, nagfe-fellowship kami, so galing po akong Lamareya Expressway, nag-tollgate ka, mag-meet po kami sa SM Santa Rosa. Kasi tiga Santa Rosa po siya at dati ako Santa Rosa. Siya nagbigay ng oras alas 2. So 1:30, nasa SM na po ako. So dumating ang alas 2, wala. Dumating ang alas 3, wala. Dumating ang alas 4, wala. Alas 5, dumating. So between 2 to 3:30 at 2 to 3, naiinip ako, tinawagan ko yung another kaibigan kong pastor. So dumating agad. So nagkape-kape na kami, kwentuhan. Dumating alas 5. Sabi ko, pastor, tayong dalawa magkaibigan. Pero tapatin mo ako. Kaya ko bang panghawakan ang salita mo?
may cellphone ka, hindi mo alam yung risk na paglabas ko ng bahay, yung isang pa ako nasa panganib na. Anything pwedeng mangyari sa aking pagbibiyahe. The time that I'm using, all the energy, the money and everything. Kaya ko pa bang panghawakan yung salita mo? Dahil kung hindi na, magkaibigan tayo, hindi na ako makikipag-communicate sa'yo, pero friends tayo. Walang masama doon. Pero hindi ako makikipag-communicate na or any meeting with you. Kasi imagine mo, ikaw ang nagsabi ng 2:00, 5:00 sinipot mo ko. Ni wala kang text. Now just imagine. Ang malungkot, pastor ito. Kung ordinaryong membro, maintindihan pa natin, Brother Dong, di ba? Pastor So the second commitment po is learn to commit something to yourself. It is because the principle po na sabi ni Jesus ito, you love your neighbor, the way, pagbulay-bulay niya yung mabuti. The principle is, you cannot give what you don't have. It's a principle. You cannot give what you don't have. So the issue is, sabi ni Jesus, love your neighbor the way you love yourself. So, I have a friend na namit ko po siya sa Singapore, Pilipino. Pero namit ko siya in one of my training in Singapore. So, naging magkaibigan kami, naglalaro siya ng golf. Ako naman, hindi marunong mag-golf. Jolly lang po nilalaro ko Pastor, siya talaga nag-golf. So, namit ko yung misis niya. Both of them are in the business. Mayaman po sila dito sa Muntinlupa. So, tinanong ako ng wife niya. Sabi niya, Pastor, how do you reward yourself? First time, Brad, nadinig ko yun. Sabi ko, sis, what do you mean rewarding myself? Sabi niya, yeah. How do you reward yourself? Sabi ko, rewarding myself? Sabi ko, hindi ko alam. Sabi niya, oh, no. You must learn how to reward yourself. Sabi ko, paano yun? Halimbawa, merong kang pinlano, maliit na bagay, nagawa mo. I-reward mo yung sarili mo. Bumili ka ng hindi mamahalin something for yourself. Pumunta ka sa spa, magpa-body massage ka. Ganun pala yun. Hindi ko po kasi alam how to reward myself Nako natin. Kasi pagdating po sa aking sarili, wala akong alam gawin. Kasi lahat ng ginagawa ko para sa iba. Kaya dumating po ako sa puntos ng aking buhay na may asawa. That after attending a seminar, na sa seminar po ng aking inatinan, I pay so much amount of thousands of pesos, na ang seminar ay napakasimple, pero grabe. At wala kayong maatin ng ganong klaseng seminar because ang seminar po is to discover yourself. Number 1, sa first day po ng aming seminar, the first hour, sinamsam ang lahat ng gamit na meron kami. Pitaka, relo, cellphone, alahas lahat. Nilagay sa plastic with your name. And in the seminar, within 3 days, you are not allowed to read anything, even your Bible, if you're a Christian. Or Quran if you're a Muslim. You are not allowed. You are not allowed to talk to anyone. In the seminar proper, sa hotel room mo, kasi naka po kami in-house sa hotel. Kami kamahalan pong seminar. Just to find out and discover yourself. So I'm so much blessed. Pag-uwi ko, hinarap ko yung sarili ko sa salamin ng misis ko. So pagbangon po namin ng umaga, pagbangon pa, hindi pa bumababa ng kama. Bumangon pa lang. Hindi pa rin nagbungbungmog. Yung umuwi ako nung gabi, kinabukasan, hinarap ko na po yung sarili ko by using yung mirror ng wife ko. Kasi, ang buhay po natin, parang echo. Ano po ba yung echo? Pagka sumigaw ka, bumabalik, nagbabounce sa'yo. So, listen carefully. Anything you find to someone, anything, na makikita mo sa isang tao, merong kanon sa'yo. Ulitin ko.
Lahat ng bagay, tama o mali, na makikita mo sa ibang tao, meron ka nun sa sarili mo. So, sabi mo, sama mo naman. Ikaw yon. Ikaw yon. Damot mo, ikaw yon. Sunggit mo naman, ikaw yon. Life is an echo. That anything you say to someone exists in you. Exists in you. So by principle, Jesus taught me to love my neighbor the way I love myself. Wala akong pwedeng magawa ko para sa ibang tao nang hindi ko muna naggagawa sa sarili ko. If you do that, itong sabi ni Jesus, woe unto you, hypocrites. Do you know what a hypocrite is all about? How many times Jesus mentioned the word hypocrite? Hypocrite. Ano ba yung hipokrito? Bakit niya sinabing, woe unto you, religious leader, you are all hypocrites? Sabi niya, gawa kayo ng gawa ng batas na kayo mismo sa sarili niyo hindi makatupad, tapos pinatutupad niyo sa iba. You are a hypocrite. So when I was in Hong Kong, as a main guest speaker in a church for financial breakthrough a few years ago, kumakain na po kami, nagkwento sa akin yung church leader at Inits. Sabi ng church leader, kumakain kami pastor, alam mo nung last year, kasi pag Chinese New Year, may 3 days po silang off, mga domestic helper. That's the time na napakadaming seminar sa Hong Kong. So nag-conduct sila ng financial breakthrough, na-choose po nila na ako yung isang maging main speakers, may speaker from, dalawa kami from Philippines, isa from US, and we have some visitors from Africa, mga business people po. So kumakain kami, sabi nung leader, alam mo pastor, nung nakarang taon, yung bisita naming pastor, grabe nung umuwi. Pati mga anak, pati asawa, hindi mga asawa, pati asawa, dami niyang mga uwi. Sapatos, bagong cellphone, etc. Sabi ko, sister, bakit mo kinukwento sa akin yan? Una kong tanong, ba't mo kinukwento? Nako niyo po? Hindi napatigil siya. Sabi ko, sister, may tatanong ako sa iyo. Huwag ka magagalit sa akin. Yung bang ginawa nyo sa bisita nyong pastor, ginawa ninyo sa inyong pastor? Napahiya siya. Sabi ko, alam mo sister, you are a hypocrite. Ginanon ko siya, kumakain kami. Marunong kayong mangalaga ng bisita nyong pastor. Pero yung sarili nyong pastor, hindi nyo kayang pangalagaan. You understand what I'm talking about? You understand? So to cut the story short, maski po kami mga lalaki, minsan, napakahusay namin sa labas. Pero sira kami sa loob. Napakahusay namin makisama sa kaibigan, pero hindi sa mga anak. You understand what I'm talking about? Huh? Because the commitment must be, first is, bago tayo mag-commit kahit na kanino, of course sa Diyos, at susunod ay sa iba, matutunan muna nating magtalaga ng anumang pangako o gusto mong gawin para sa iyong sarili. So itong mentor ko, ay ako po'y pinatawag. Sabi niya, Pastor Nap, you are doing business with me, itong ipapagawa ko sa iyo. So meron po application, meron po dong form na ako'y pinilapan. How many hours, how many days in a week, how many days in a month you want to do the business. And in the end, how much do you want to earn 3 months from now? From your business. This is your earning this month. How much do you want to earn 3 months from now? So, nag-fill up ako. Nag-fill up po ako. Hindi natapos doon ang pag-uusap namin. Tinawag niya yung kanyang staff, sabi na, halika, mag-print ka ng 3 form na ito, na finill up ni Pastor. Isa sa'yo, isa kay Pastor, at isa sa kanya. Tapos binigyan niya ako ng 1-month calendar program. Sabi niya, Pastor, gusto ko, bago ka umalis ng aking opisina, I want you to fill up this daily.
monthly calendar ng lahat ng activities mo. Naku po natin. Di pirma. Mula day 1 hanggang day 30. Pinapotocopy niya ulit ito. Isa sa akin, isa sa staff niya, isa sa kanya. Anong gagawin niya doon sa calendar of activities ko? Araw-araw po, based doon sa aking isinulat, tinatawagan ako ng marketing staff. Sir Naf, August 3 po ngayon. Tama, no? 3. Opo. Ayon po sa inyong schedule, ay imimit nyo si Pastor Al sa Jollibee San Pedro ng 9 o'clock. Andyan na po ba kayo sa Jollibee? Sabi ko, oo, andito na. Si Pastor Al po, andyan na. Oo, nag-uusap na kami. Good. Araw-araw yun. Kasi tayo, gumagawa din ng activities. Pero kalimitan ng ginagawa natin, hindi natin ginagawa. O sino ang familiar sa inyong sa New Year's resolution? Para madali natin maintindihan. Ngayon, may New Year's resolution na, magpapababa ako ng timbang. Ay, kaso mo, pag masarap ang pagkain, bukas na lang ako magjejeta. Eto na naman ang bukas, ang sarap na lang, bukas na lang. So, isang linggo, imbis na gumaan ka, lalo kang bumigat. Kasi sabi mo, sarap nito, bukas na lang ako magdadiet. Araw-araw puro bukas, puro bukas. Hindi hanggang sa hindi ka na nakapag-diet. Diyan po tayo mahina pagdating po para sa ating sarili. So, sabi noong asawa ng kaibigan ko, Pastor, saan ka nagbabakasyon? Sabi ko, what do you mean vacation? Sabi niya, bakasyon! Sabi ko, no. Ang bakasyon, wala sa bokabularyo ko. Sabi niya, my God. Sabi niya, Pastor na, dapat mayroon kang bakasyon. Sabi ko, wala, puro trabaho. Naku natin. So, may mga taong ginagamit ang Diyos for me to learn. Yun namang isang mentor ko, sabi niya sa akin, Pastor Nap, nakapag-travel ka na ba may group tour? Sabi ko, yes, so many times. Okay. Kung 1 week yung trip nyo, meron ba kayong daily program na sinusunod? Sabi ko, meron. Malupit nyo ang programa namin. Paggising mo, pagwawash up mo, everything, oras ng kain nyo, oras ng prayer ninyo, oras ng lahat, naka-oras po. In other words, from 6 hanggang bumalik ka ng hotel. Yan ang usapan. In-strike niya ako nang tanungin niya ako, Pastor Nap, doon sa group tour mo, everything is in details, right? Mula sa paggising mo, pag-wash up mo, breakfast, anong oras kayo sasakay ng coach, anong oras kayo darating ng Bethlehem, saan kayo sa Bethlehem kakain, twice po ako nagpunta ng Israel. Lahat po yan schedule atado. Etong tanong niya sa akin. Sabi niya, Pastor Nap, do you have a specific plan for your life? Nako, laglag ang aking baba. Sabi niya, ito, group tour lang. Nakaprogram. How much your life if you don't have any plans? You understand what I'm talking about? Then I start and I begin to commit something to myself. Kasi otherwise, lulukuhin mo ibang tao. Sa harapan ng tao, maganda. Pero kung di mo naman ginagawa, so how come? Di ba? Kung hindi naman natin ito pinapractice, what will happen? So, ano ang tawag sa atin ng Bible? Tayo ay hipokrita. Okay? So, sabi ko sa'yo, huwag po kayong masasaktan. Now, slides 2. Okay. Focus on achieving goals that you are passionate about and that you believe you are within your capabilities. Kaya nga po, I involved in sales and marketing na ako po yung nagdidikta. Next month, 3 months, 6 months from now, this is the earnings that I want to achieve. Nako po natin. And that is because you know how to commit something to yourself. Ano sabi pa dyan? We must learn to love ourselves
and accept the fact that you can achieve whatever you put your mind to. Kasi nasabi ng Proverbs chapter 16 eh. So mula ngayon po, even small things. Halimbawa, anong oras po ba kayo kumigising, for example? Yung pong mga nagtatrabaho, taas po ang kamay. Okay. Anong oras po kayo nagseset ng inyong alarm clock? For example, brother, alarm clock po anong oras? Alarm clock anong oras po? 5. Okay. Iset mo mamayang gabi ang alarm clock mo ng 5 a.m. para bukas. Tapos sabi mo sa iyong sarili, ibibit ko ang 5 a.m., gigising ako ng 4:30 a.m. That's how, just in a small commitment to yourself, you are developing that character. You become a person of integrity that when you say something, at all means, at all costs, you are willing to fulfill it. Oras lang po yun. Alas 5, sabi ni brother, 5 o'clock. Iset mo ng alas 5, pero sabi mo sa sarili mo, babangon ako ng alas 4:30. Pag nabit mo yung 5 a.m., nakabangon ka ng 4:30, di may 30 minutes ka, you can read the Bible, you can pray. Hindi ka nagmamadali. And then, paglabas mo, pagpasok mo, ay di-rewardan mo ang sarili mo ng bukayo. Masama ba yun? Hindi naman sinasabing bumili ka ng mamahaling sapatos eh. Anything para sa sarili mo at sa pagtatagumpay mo, na nabit mo yung oras na yon. That's a commitment. We must learn to love ourselves. Okay? So there are 2 quick ways to become accountable. Number 1, give yourself strong reasons why you're doing what you're doing. Yun daw pong personal accountability natin, ay gawin natin, ay magbigay tayo ng isang matibay na mga rason. Bakit ko ginagawa ang mga bagay na ginagawa kong to? Bakit ko siya ginagawa? Strong reasons. Number 2, reach out to your accountability partners. Halimbawa, mag-asawa kayo, o kaya magkasama kayo sa cell, kuha ka ng isa, magiging accountability partner mo, na kung saan na yung commitment mo po, lalo siyang magiging matibay, lalo siyang magiging matatag. Number 3 is, be committed to your family. What is number 1? Committed to God, committed to yourself, and committed to your family. Okay. Now, giving heartfelt appreciation to family members when deserved. Spending time together. So, when was the last time po, yung kayong buong pamilya, kumain po sa Jollibee? When was the last time? The whole family. Kailan po yung huli? Hindi ko po madinig. January. Yung pong spending time together, hindi po sa haba. Ang issue po yung quality. Now, I have the opportunity one time na yung pong aking 3 dalaginding na mga anak ng panahon na yon, para mas lalo pong matindi yung aming bonding. Lumabas po kami ng bansa, pumunta kami ng Brunei, and at the same time, pumunta na rin po kami ng Malaysia. Nag-book po kami sa hotel, para upuan ko lang yung aking 3 anak na babae, at ipasulat sa kanila, sa amin pong bonding time, write down 10 most important things in your life. Alam nyo, nakakatuwa. Hindi ko nang alam po hawak yung mga isunulat nila. Pero yung pong anak ko, sabi niya, ang isa sa isunulat niya ay, na siya po ay makapag-aral sa ibang bansa. And that time, pag tinanong mo ako, Pastor, na papaanong pwedeng mangyari ito? Immediately, hindi ako magdadalawang isip, sasabihin ko sa iyo, hindi ko alam kung paano. Pero milagroso ang Diyos. Alam niyo po ba yun? That God is a God of miracles. There is no such thing, times of miracle. God is a God of miracles.
So isinulat po nila yan, on that particular moment of time na sinusulat nila yan, wala akong lubos na kapasidad para matulungan ko mga anak ko how to fulfill their plans at their age po. Alam niyo po, yung aking dalawang anak, na pangalawa at saka yung bunso, nag-graduate po sila sa Brunei with London certificate. Na kung sila po ay mag-a-apply ng trabaho sa Singapore, Malaysia, Middle East, hindi po sila madidihado. Dahil ang diploma na hawak po nila is from London. Doon sila nag-aral sa Brunei at lahat ng exam nila nagmumula sa London ang kanilang mga test paper. Nakuha po natin? So, spending time together with your family, hindi po haba, yung quality. Ngayon po, malaki na ang problema natin siya. Kaya nga inire-remind tayo ng Panginoon. Bakit? Yung pong anak mo, tatawid lang ng konting hakbang kwarto muna para pwede kang katukin at may sabihin sa'yo, ngayon hindi na, nagte-text na lang sa'yo. Ma, alis ka ba bukas? Iwanan mo naman ako ng pera. Text na lang yon. Nakuha natin? Kaya nga, bumalik tayo dito kasi pinaghihiwa-hiwalay tayo ng teknolohiya. Ngayon po, bumababa ang antas ng pag-aaral ng kabataan kasi ibang textbook ang ginagamit, Facebook. Hindi textbook. Kaya bumababa ang antas. Kaya balik po tayo dyan, yung ating commitment sa ating pamilya. Spending time together, showing affection, constructively solving problems using agreements. I have a friend na siya po ay nasa family therapy, pastor po siya. Kaya lang, nag-iisip po ako hanggang ngayon, how pastors benefited sa training po na ginagawa nila. For example, sa Yolanda victims po, ang ginagawa nating lahat, nag-iipon-ipon tayo ng kinds para ipadala o tayo magdala. Damit, pagkain. Yun lang po ang alam nating itulong. Bakit? Ang kailangan po ng mga tao nakaranas po, now just imagine, yung pong kaibigan kong si Pastor Nico, pag nagkukwento, hindi ko ma-imagine. Imagine mo paano nagtatakbuhan ng mga tao, yung taas ng tubig na humahabol sa kanila. Nang ako po ay nasa Abu Dhabi, sa ANC, pinapanood ko, sabi ko, titig na titig ako sa television, sa TFC, kasi yung poste, Pastor, ganyan na lang ang lutang, yung poste. Kaya tinititig ako mabuti kung ano yung nakalutang, tapos may kable. Sabi nung kasama ko, Pastor, tinan mo yung tubig, ang taas, oh. Poste yan? Sabi niya, oo. Now just imagine, yung traumatic experience. So yung kaibigan kong pastor, nakalink siya sa isang organisasyon ng mga professional. No po? Kaya lang, ang mga modules po nila, tanong nyo sa akin kung magkano, 50,000 basic family therapy. Halimbawa, ito po ay mag-asawa, ito ay pamilya. May nagka-problema sa isang anak. Ang tendency po ng buong pamilya ay paninisi sa kapatid o sa anak na nagkamali. Nakuha po natin? Hindi po tayo pumapasok sa constructively solving problems using agreement na kung ano ang nangyari sa isang part ng iyong pamilya, lahat tayo involved. Ba't siya nagkaganon? You see the difference? Idinidiin ng magulang, nag-iiba ang tingin ng mga kapatid. Hindi tayo dumarating sa resolvahin natin to constructively na ang pagtingin, may involvement ang magulang at mga kapatid kung bakit yung kapatid nila napahamak yung buhay. So when I was in Aurora, Quezon, after po ng aking 3 days training ng financial literacy sa mga pastor, nagkakainan na po kami last days, may lumapit na isang kaibigan. Sabi niya, Pastor, umalis na ako din sa church na inaatinan ko. Hindi po ako nagtatanong, ha? Sabi ko, okay. Kasi yung pastor namin. Okay. Nako, lahat ng kwento patungkol sa pastor, puro negative.
Sabi ko sa kapatid, hindi ako naniniwala sa kinukwento mo. Tanong niyo sa akin bakit ako hindi naniniwala. Sabi ko sa kanya, kapatid, ibig mong sabihin, walang ginawang mabuti yung pastor nyo? Lahat puro mali? I don't believe so. You understand what I'm talking about? Ngayon, itong pastor na ito, something happened sa kanyang pong buhay. Hindi ko alam kung anong kadahilanan. Pero ang sabi ko sa kanya, brother, tingnan mong mabuti, yung pastor mo, na baka kung bakit siya nagkaganon, meron ka ding kinalaman. You understand what I'm talking about? Dahil tayo ay madali pong manisi, madaling magturo ng mali ng iba, napakahina po nating constructively na magresolba ng problema na tayo nagkakaisa sa pagsang-ayon na malutas po yung problema. Importante po yan sa family. Sa amin pong negosyo, hindi lang po namin itinuturo ang pagkita. Kaya meron po kaming meeting once in a week. Kasi hindi lang po namin pinag-uusapan ang kaperahan. Kasi kapag ang tao po ay may problemang personal sa pamilya, sa mga anak, sa asawa, how these people perform doing their business. Apektado rin po. Kaya ang counseling ay kasama po. Family counseling ay kasama siya sa ating pagninegosyo. Developing and honoring a set of family principles. O, halimbawa, may pinagkasunduan. No? Sabi ng nagkasundo yung mag-asawa. Okay. Bawa yung mga bata ay 10 years old, 11, 12. Okay. Pagdating ng alas 10 ng gabi, isusurrender nyo sa akin ang inyong cellphone. You understand to? Nagbibigay lang po ako ng ilustrasyon para kung saan makapasok tayo na nagpagdidevelop at ino-honor po natin yung mga panuntunan na gusto po natin gawin sa loob ng ating tahanan. 10 o'clock, lahat ng inyong cellphone, isusurrender sa akin. Bawa ikaw yung tatay, nagkasundo na kayo mag-asawa. During school days, walang hahawak ng cellphone. Ang cellphone, mahahawakan lang Saturday and Sunday. Halimbawa lang po. You understand what I'm talking about? Halimbawa ko binibigay, but that's the discipline na ang aking pong mga apo ay meron. Hindi sila pwede maghawak ng cellphone, may iPad sila, may cellphone sila, may laptop sila, pero hindi nila ito basta nahahawakan hanggang hindi tapos ang kanilang pag-aaral. Developing, honoring a set of family principles. Nurturing, yes, attitude. Communicating completely to understand than to be understood. Alam niyo po, may problema tayo sa komunikasyon. Sa komunikasyon, ang lagi natin problema, we seek to be understood than to understand. Ano ibig sabihin? Ang usapan nito, hindi kuya, ako ang tama. Pakinggan mo. Pakinggan mo ko, kuya. Mali yan sinasabi mo, pakinggan mo ko, ako ang tama. Anong hinahanap ko? I seek to be understood. Intindihin mo ko. Pakinggan mo sinasabi ko. Tama ako sa sinasabi ko. That person is seeking to be understood instead of seeking to understand the situation. So, sino ka doon? Ikaw ba ay taong lagi naghahanap na ikaw ang intindihin, ikaw ang unawain? Sa pamilya po, mahirap pag meron tayong ganyang sitwasyon o kalagayan. Kaya sabi natin dito, communicating completely to understand. Colossians chapter 3, 18 to 20. Ano po sabi dito sa Colossians? Wives, submit to your own husbands as is fitting in the Lord. Husbands, love your wives and do not be harsh with them. Children, obey your parents in everything, for this pleases the Lord. So, kumpleto. Asawang babae, asawang lalaki, mga anak. Naka po natin. And lastly, number 4. Number 4 is committed to your church. What is the first commitment? Committed to God, committed to yourself, committed to your family, committed to your church. There are 4 things
na dapat po tayo mag-commit para po sa gawain ng ating Panginoon. Hebrews chapter 10 verse 35, not forsaking the assembling of ourselves together, as is the manner of some, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Hebrews 10:25. So number 1, church attendance po. Make it sure, anuman po ang mangyari, na andoon tayo sa gawain ng Diyos. Hindi ko po ma-reconcile sa isip ko kung bakit kapag ang mananampalataya ay dumaranas po at dumadaan sa proseso ng paglilinis ng kanyang buhay, sa kanya iniisip lumayo. No, that is the difficult time mo na dapat lalo kang maging malapit sa gawain ng Diyos. Di po ba? Pero ang tendency palagi, ilayo tayo, ihiwalay tayo sa gawain. Okay? Number 2 is church growth. Yan. Church growth. How many people, pakibasa nga po, did I talk about Christ this week? How many friends did I invite this week? Tanong po natin. Meron po, sino po ang may kasama sa inyo dito na kaibigan? Kasama niyo pong kaibigan. May guest ka, sister. Sinong guest mo? Praise the Lord. Alam niyo po, nang ituro sa akin ang pamamaraan ng pagpapalago ng gawain na very simple manner. Noong i-dedicate po kami sa Brunei, ng January 1994, 25 lang po kami. Na handful of new believers. But after 3 months, nag-grow po kami ng almost 200 souls. And that is because of evangelism ng church growth. Ang wisdom po na binigay ng Diyos sa akin ito, sa bawat upuan, nakaupo si brother, bakante to. Okay? Nakaupo ka brother, yung right side mo, bakante. May nakaupo, bakante. May nakaupo, bakante. May nakaupo, bakante. Yan po yung seating arrangement. At kung sa kanan ni ate ay bakante, no? Ibig sabihin, responsibilidad niya na next Sunday, malagyan niya ng laman yun. You understand what I'm talking about? Ha? Pag ito bakante, at lahat yan ay puno, nanliliit siya sa Panginoon. Hindi sa pastor. Dahil nakapuno na sila, bakante pa rin yung nasa kanan niya. So, anong gagawin niya? Tama. Negatively, hindi na siya uupo doon. Pero, saan ka patungo? You understand the commitment? I'm talking of the commitment. You know, when we did that, 3 months, from 25 people, we grew to almost 200 people in the church. So sabi ng friend ko, if this is not revival for the Filipino groups, what revival is all about? Now, in Abu Dhabi, what we did, in Abu Dhabi, yung pong handful of believers, 3 buwan wala silang ginagawa, kundi umupo at makinig at mag-aral sa training po within 3 months. Taon niyo po yun? Pagkatapos ng 3 months training nila, saka po sila inirelease ng 2x2s with an index card in their hands. Na lahat ng masalubong po nilang NOIP ay kukunin ng pangalan, address, telephone number. At kapag ako nakasalubong sa kanya at na-record ko ang kanyang pangalan, address, at telephone number, I am responsible to bring her to the church or to the fellowship. Nakadinig na po ba kayo ng church? Even from the early church history until now, na merong simbahan to pay the rental ng pastoral house. Ang 25 handful of believers nagbenta ng 500cc na dugo. Nakadinig na kayo?
Never. Ngayon nyo lang nadinig ito. And that's how I started Pioneer a Church in Abu Dhabi. Na umupa po kami ng isang place of 6,000 dirhams every quarter. Sa loob ng isang taon po ay 24,000. So nung po kami ay magre-renew after ng 3 months, magre-renew na po kami, magbaba ng another 6,000, wala pong pondo ang church kasi nag-i-start pa lang po kami, wala pang church leader, 25 lang po sila na tumanggap sa Panginoon. So pagkagaling po namin sa church sa St. Andrews, uwi po kami sa pastoral house at sabi ng mga member, Pastor, matulog ka na muna, magpahinga ka. Eh di ako pinatulog. Abay, ako nagising ng alas 4:30, nagmi-meeting pa rin sila. At inits, sabi ko, teka muna, mukhang napakaseryoso ng inyong meeting. Sabi niya, Pastor, halika maupo ka. Sabi niya, nagmi-meeting kami kasi magre-renew tayo ng flat. Sa Middle East kasi flat no? 6,000 po. Wala po tayong pondo. Ano naging decision, Pastor? Nagpagkasundo po kami, magbebenta po kami sa blood bank ng 500cc na dugo for $200 dirhams. Alam nyo, iyak ako sa Panginoon. Because of that type of commitment. Even we have the opportunity na nagkaroon kami ng gold offering sa church. It's the commitment. Kayo po ba yung nag-gold offering na rito? Baka kung mag-gold offering tayo, sa linggo wala nang bumalik. Baka sa linggo ang suot panay fancy na. Pambihira sa church na yun ng JCF, sinasamsamang ginto. Abay, makabili na lang ng stainless. Siguro naman na hindi na pakikialaman ni pastor ang stainless. You understand? Huh? So, your commitment to the church. How many people did we talk about Christ this week? Number 4, church needs. Number 3, church needs. We need to commit to meet the needs of the church. Malachi chapter 3 verse 10 sa New International Version. So supporting the church with our love, prayers, time, our availability, and our finances. The ministries don't just happen by themselves. We need to be committed. And lastly, committed to soul winning. At ako po'y natutuwa. No, I would like to close this simple presentation po ng 4 kinds or areas of commitment na dapat po nagpa-participate tayo. Number 1, make it sure our commitment to God. Especially yung pong ating spiritual growth. Yung oras ng ating pakikipagniig, oras ng ating pakikinig sa Panginoon, oras po ng ating quiet time para sa Panginoon. And then, commitment to yourself. Learn. Gumawa po kayo ng maliliit na mga hakbang para nakapagkukumit po kayo sa inyong sarili. Halimbawa, meron pong simpleng attitude na ibinigay po ang Diyos sa akin. Ito pong attitude na to ay hinahanap ko lagi yung mga bagay na hindi ko pa nagagawa. For example, pag pumunta po ako sa isang lugar, let's say, Dubai for example, andyan ang Jollibee, andyan ang McDonald's. We are used to eat sa mga fast food na yan. Meron namang McDonald's, may Jollibee naman sa Philippines. So ang tanong ko palagi, galing po akong Indonesia noong last February, ang hinahanap ko, ano yung pagkain hindi ko pa nakakain? Is an attitude. No po? Now, in the church, nung nag-umpisa po kaming naging church member, ang ginagawa po namin mag-asawa, yung mga bagay na hindi pa namin nagagawa sa church. For example, pag Friday po kami mag-asawa, hindi kami tinuturuan ng pastor, ibinababa po namin ang mga kurtina ng church. Nilalabhan po namin mag-asawa. Ako po, ang tikabomba sa puso. Na 1980s. Number 2, yung pong church namin sa Santa Rosa sa Balibago, lupa, bukol-bukol. Pagdating po ng linggo, after the church, bumabalik po kaming mag-asawa, nagpagawa po ako ng pambayo ng lupa. Pang-compact po. At kami mag-asawa, nagbababayo.
Dahil bukol-bukol po eh. Lupak. Ako natin? So nakita ko yung pipito po yung bangko, yung kaibigan kong pastor ay marunong magkumpunit, gumawa. Bumili kami ng mga paleta, mga kahoy para magdagdag ng bangko. Sabihin, it's an attitude na ang ginahanap ko po, yung bagay na hindi ko pa nagagawa sa aking buhay. Kayo po, ano na ang nagawa niyo sa ating church? Meron bang pumunta rito ng maaga na I don't know. Kung may schedule po kayo ng weekly na nag-cleaner, hindi ko po alam. Pero kailangan pa bang schedule? Bagay maganda para maayos. Pero kung di kayo kasama sa schedule, is it possible na pumunta tayo ng maaga, tumulong tayo sa paglilinis? Nako po natin. Sino po dito ang marunong sa mga tubero? Tubero po. Sa maintenance po. Okay, brother, bigyan ka ng assignment. This week, punta mo si pastor, wala kasing flush yung toilet sa baba. Pinapalitan lang yun sa loob para mag-flush tayo. Pero hindi po natin napapansin. Marunong si kuya, sabi ng pastor, walang sira yung flush ng toilet natin. Pwede ba ako mag-canvas para bibili ang charge, papalitan ko? Hello? Hello? You understand what I'm talking about? Kakaintindihan po ba tayo? Kabataan. Ano yung mga bagay na hindi nyo pa nagagawa sa church? Gawin nyo. Because when you build up that kind of attitude in you, it becomes a character. And that character will determine your destiny. It's not an ordinary thing. Ngayon na lamang po. But when I started involving myself in sales and marketing in 1990s, bibihira ang mga pastor na gumagawa nito. Kaya hindi naging madali para sa akin. Dahil tampulan po ako ng pag-uusap ng mga pastor dahil sa aking ginagawa. Pag umatin po ako ng pastoral meeting at ako'y tinignan ng mga pastor, ang tingin po sa akin ay mga pasaring mula paa hanggang ulo. Kung hindi ko po kausapin, hindi makikipag-usap sa akin. Bakit? Very seldom yung pastor na nagninegosyo. But because I love to do new things. That's why I mentioned the word focus. Do you remember that? Focus to develop to commit yourself. Meron po tayong 100% energy to focus on. 100 lang yan. Pare-pareho tayong lahat. Meron tayong 24 oras. Meron tayong 31 days in a month. Meron tayong 365 days in a year. Lahat po tayo pantay-pantay na meron yan. Nakuha natin. No. The question is, you're 100% where you focus. Now, sa akin po, 70% ng aking 100% is focusing, doing the things that I love to do. That's what passion is all about. Ilang percent? 70% of all my time, I do everything that I love doing it. And this is what passion is all about. 25% is doing new things. How many percent? Kaya sabi ko sa inyo, naghahanap ako lagi yung hindi ko pa nakakain, hindi ko pa nagagawa. Because 25% I focus my 25% on doing new things. Ilang percent ang natitira pa? I focus my 5% how to turn my weakness to become my strength. Pag binaliktad mo yan, 70% of all your time is focusing on your weakness, may matatrabaho ka ba? Wala. Wala kang magagawa. Bakit? Ano ang lahat ang nakikita mo? Wala ka nito, wala ka noon, kulang ka nito, kulang ka niyan. Bakit? Kasi 70% of your life nakafocus doon. So, anong gagawin natin? 70% of our time, our life, focus on what?
on the things that you love doing it. That's why regardless of the result, the most important things, ano yung mga bagay na kapag ginagawa mo, regardless kung ano ang resulta, masaya ka kapag ginagawa mo. Naka po natin? So, Pastor, be ready. Sa linggo, marami na maglilinis ng silya. Sino po dito ang nakapaglinis na ng mga silya natin? If you don't mind. Sino po yung nag-floor map na dito? Sino po yung mga sumasampat naglilinis ng ventilador? So kung hindi niya po yan nagagawa, mag-volunteer na po kayo. Hello? Because that is our commitment. And we are also committed for soul winning. The fruit of the righteous is a tree of life, and he that wins souls is wise. Okay niyo po natin? The fruit of righteousness. So conclusion, makinig po kayo. And here is the challenge. The challenge is, what you do today is actually creating your future. Ulitin ko po. This is the challenge. What you do today is actually creating your future. So number 1, learn to commit yourself to God. Learn to commit to yourself. Learn to commit to your family. And learn to commit to your church. It is because what we do today is actually creating our future. Palakpakan po natin ang Panginoon. Now, before I close and turn over po yung mic kay Pastor para po sa ating Santisena, ay na binayaan din po ako ng Panginoon na makapag-conduct po ng ating management sa Brunei ng 2 days po. And there are few other churches po, nag-join sila. So nakadalawang gabi po kami, doon po ay gabi 7:30 po kami nagkakapag-i-start. Mamaya Pastor, anong oras na mag-i-start? 1:30 po, start tayo. Balik po agad kayo ha, kasi after po dito, sasampa po kami ng Tagaytay. So, the Lord impressed something to me na kumuha po ako ng registration sa seminar. Pero pinaliwanag ko po sa church leaders na these seminars, nag-meeting muna po kami, these seminars ay magpapa-registration tayo. It is a very small amount. Yung pong team ni T. Harv Eker, nagpunta ng Brunei, nag-conduct po sila for few days ng training po for financial literacy workshop. Alam niyo po kung magkano registration? $250 Brunei dollars. And what they learn is just basic. So to cut the story short, sabi ko sa mga leaders, yung proceed na makukuha natin sa seminar, itutulong natin sa Philippines. And one of the group that I suggest na mabahaginan po natin ng blessing ay ang grupo po natin sa Bayambayanan. No po? Bayambayanan. So this morning, kahapon po galing ako sa Kabuyao at may 7 families po doon. No? 8 po pala silang pamilya doon na nabiyayaan din po na hindi naman po totoong napakalaki. Pero yan po ay out of the contribution registration po na nag-attend ng ating management, financial literacy workshop, na ang proceed po ay itutulong po natin. So I'm so happy and be blessed this morning to give something po sa ating pioneering work sa Bayan-Bayanan, and may request Pastor Al to come on the stage para po ay turn over ko po ito. Okay? So hindi ko po alam, bahala na lang po kayo kung paano po ito gagamitin doon. But the issue po is the most important things ay paki-picture nga po. Kasi pakikita ko po sa Brunei. Kasi nangako po ako sa kanila, magsasalita ako doon sa church at akin pong i-turn over kay Pastor para sa ganun po ay magagamit pong pondo para po sa mga humahayo po papuntang Bayan-Bayanan. Okay? And this is just a very, hindi naman po napakalaking amount siya, but the most important is galing po ito sa puso ng mga kapatid natin, mga kapatid nyo na nasa Brunei po, mga OFW sila, mga domestic helper sila doon, na tinuturuan po natin ng pangangasiwa sa kanilang pong mga pananalapi. Kaya natutuwa po ako sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ito.
Okay, sa tayo po lahat ay tumayo and let us pray. Dakilang Diyos, Ama naming banal, salamat po. We are so blessed, we are so grateful, O Father God, sa umaga pong ito, na Ikaw ang Diyos na napakabuti sa amin. Panginoon, patuloy mong pagpalain ang galaw at kilos ng aming mga kamay. Lord, we commit the works of our hands unto you, Lord God, so that our plans will be established on you. Father, salamat po, and continue to bless each one of us until the second part of this service. In Jesus' mighty name we pray, and everybody says, Amen. Pagpalain po tayo lahat ng Panginoon.